Good morning din po. May itatanong po kay ma'am tungkol po dun sa SSS po. Gusto ko pong itanong kung paano po pagproproseso nung paglilipat ng beneficiaries. Kasi ang nakalagay po dun sa beneficiaries ko, yung mother ko po at saka yung aking kapatid. So gusto po mailipat dun sa asawa ko at saka yung sa anak ko po. Bali po kuha tayo ng SSS form E4, data amendment form po yun. Sabihin nyo kuha kay E4, tapos dali nyo po yung yung birth certificate ng mga bata, tapos marriage contract. Mas maganda po kung may NSO copy na po siya, yun na po ang i-attach nyo yung photocopy. Dali na original para ma-authenticate nila. Ma'am Beth, ilan po ba ang qualified dependent? Wala namang naka. Wala naman. So pero pwede niya syempre, idagdag yung asawa primary niya. natin, asawa. Oo. Pwede na maidagdag siya. Saan ko po dadalhin? Sa main office po ng SSS o dito sa amin po sa Cavite? Kahit po saan, SSS. Kung saan malapit po kung saan po kayo nakatira, pwede. Di ba, Ma'am Beth? Pagpapalit lang naman ng beneficiaries. Ilang araw ang antayin niya pag napalit? Or same day? Mga 2 weeks siguro. 2 weeks. Paano niya malalaman? I-follow up o merong notice ng pagpalit? Walang notice basta nandun Follow lang. up na Basta lang yung kopya niya, tabi lang niya. Na may prueba siya na. Dalawa kasing kopya yun, sir, pare-receive nyo yung dalawang yun, tapos ibigay sa inyo isa. So, Mang Jesus, ang maganda pong gawin, sabi ni Ma'am Beth, ulitin lang natin para po ma-recap natin. Kuha ka ng E4, 'di ba? Palitan yung ilagay doon yung asawa niya as dependent at saka mga anak. Pwede pa rin yung status. Pwede pa rin yung nanay niya. Pwede additional na lang. Tapos marriage certificate. Yan. Tapos dali niyo po sa pinakamalapit na SSS office sa inyo and then antay po kayo mga 2 weeks, then you can follow up kung napalitan na.